Nakakatuwa po na pagpasok pa lang po ng pinto, ramdam na po yung sayo nung members natin na, wow, nakabalik na tayo sa church! Naiyak naman ako. Hindi humble, hambog. Paghambog natin si Lord sa buhay mo. Praise God, hallelujah. Purihin pong Panginoon. Talagang nakakaba. Pagtingin sa harapan nito, nakakalimutan ng lahat na sasabihin mo eh. Lalo na pag inunahan na ng tagapagpakilala. Ayan. Sige po, wag na po natin patagalin ang salita ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Yung text po natin, pasuyo po. Sabayan nyo lang po ako. Noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito. Ephesians chapter 2 verse 1 to 10. Ulitin ko po. Noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid ang mga espiritong or ang espiritu naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Next po. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapuputan ng Diyos. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig niya sa atin. Verse 5. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating mga pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob, dahil sa ating pagkipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Verse 7. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus, sapagkat dahil sa kagandahan ng loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Verse 9. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa. Nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda na niya noong una pa mang una upang gawin natin. Tayo manalangin. Dakilang Diyos sa manaming banal,
kami po ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa amin, sa iyong dakilang pagmamahal sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil dinako mo kami sa lugar na ito, Panginoon, hindi lamang upang sumamba, umawit, magpuri sa iyo, Panginoon, kundi upang makinig ng iyong mensahe, Lord God, sa ikatututo po namin, sa ikalalago po namin, sa aming pong pananampalataya sa iyo. Lord, dalangin ko po, Panginoon, buksan mo ang aming espiritual na mata, makita po namin ang mensahe mo at ang aming pandinig, Panginoon, upang marinig po namin ang mensaheng nais mo na marinig po namin ngayong umaga. Dalangin ko, Panginoon, ikaw po mag-ukit ito sa aming mga puso upang ito hindi mawalay sa amin, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang natin magsabi ng Amen. Tayo po mga kaupo na, maraming salamat po. Tuwing darating ang linggo, tanong lang ko mga kapatid, yung seryoso ha, sagutin niyo po ako, or yung totoong na nasa puso po natin. Tuwing darating ba ang linggo or bago maglinggo, tayo po bang lahat ay excited na sumamba sa ating Panginoon? Parang kalahati lang. Tayo po bang lahat ay excited o nananabik tayo na sumamba sa Panginoon? Pastor Jim, malakas ang boses, oh. Ayan, yun bang tipo ba na Saturday pa lang, aligaga ka na kung ano yung susuot mo kinabukasan. Linggo na bukas, kailangan ano susuot ko bukas. Kailangan presentable tayo na harap sa Panginoon. Amen? Pag tayo nga ay harap sa mga mataas na tao, pinaghahandaan natin mabuti, di po ba? Excited tayo na makaharap natin yung taong iniidolo natin. Hindi tayo mapakali. Iniisip natin, ano ba yung susuot ko? Ano ba yung magiging itsura ko sa pagharap sa taong ito? Ganon din sa ating Panginoon. Dapat Saturday pa lang, excited na tayo na sumamba sa Panginoon. Lord, excited na ako. Makakasama ko yung aking mga kapatid na sasamba sa iyo, magpupuri at makikinig ng iyong mga salita. Diba? Amen? Diba? Yun dapat ang pinananabikan natin lagi. Kasi once a week lang tayo nagkakasama-sama. Amen po ba? Once a week lang. Tapos, hindi po tayo pumupunta ng church dahil lang kay ganito. Dahil gusto lang natin na makita tayo na every Sunday nagsisimba tayo. Maaaring nagsisimba lang tayo, pero hindi tayo sumasamba sa ating Diyos. Magkaiba po ang nagsisimba ka lang, pero hindi ka sumasamba sa Diyos. Amen? Yun lagi ang panabikan natin. Pumunta tayo ng simbahan dahil gusto kong magpuri sa Panginoon kasama mga kapatid. Gusto kong sumamba sa Panginoon. Gusto kong makarinig ng kanyang salita. Gusto kong makarinig ng bagong mensahe. Amen? Diba? Dahil, kasi anong kinalaman nito sa ating mensahe ngayon? Yung title po natin, Dahil kay Kristo. Dapat ang una maging mindset po natin, sa puso natin, na kaya tayo pupunta ng simbahan dahil kay Kristo, kay Jesus Christ. Hindi tayo pupunta ng simbahan, hindi lang dahil kay pastor, kay pastora, kay kapatid, hindi dahil sa crush natin, diba? Hindi dahil sa may nililigawan tayo, gusto natin makita, namimiss na natin. Diba? Tayo ay pupunta ng simbahan dahil sa ating Panginoong Hesus, dahil dito lang tayo na sama-sama, sa isang linggo, isang bis lang tayo sama-samang nakapagpupuri sa ating Diyos na buhay. Amen? Yan. Ang pamagat po natin dahil kay Kristo. Yung binasa po natin talata kanina, yung pinakaano natin doon, yung verse 8 to 10 lang. Pero binasa ko na po lahat dahil makakasama po siya lahat ng magiging mensahe po natin ngayong umaga. Bakit napakahalaga na pag-usapan natin ang mga talatang ito? Sa binasa po natin, makikita po natin, ang sulat ni Apostol Pablo sa Ephesians, ito po ay sulat sa mga, sino sinulatan niya? Hindi po ba mga mananampalataya sinulatan niya?
Ang sinulatan ni Apostol Pablo ay mga mananampalataya. Ibig sabihin, mga taong ligtas na. Sila yung tinubos ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Silang sinulatan ni Apostol Pablo. Bakit? Nung sa chapter 1, andoon sinabi ni Apostol Pablo doon, yung tinanggap ng mga mananampalataya na pagpapalang espiritual, sinabi niya doon. Tapos andoon sa mga sumunod na mga talata, ano yung panalangin ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya. Napas bigyan pa sila ng karunungan upang lalo pa nilang makilala ang ating Panginoong Hesus. At pagdating ng chapter 2, sabi diyan, sinulatan niya ang mga mananampalataya sa Efeso. Bakit? Upang ipaalala sa mga mananampalataya doon kung ano ang kalagayan ng mga tao or ang kalagayan nila bago nila makilala si Jesus. Ano nga ba ang kalagayan ng mga mananampalataya or yung mga hindi mananampalataya nung kay Kristo? Ano nga ba ang kalagayan natin noon nung wala pa tayo sa ating Panginoong Hesukristo? Bakit kailangan natin pag-aralan? Bakit natin kailangan malaman ang sulat ni Apostol Pablo ito sa Ephesians chapter 2, verses 8 to 10. Yan. Sabi, sinulatan niya sila upang malaman nila or maalala nila kung ano ang naging kalagayan nila nung unang panahon, nung hindi pa sila mananampalataya, yung hindi pa nila tinatanggap si Kristo sa mga buhay nila. Anong kinalaman ito sa atin? Ganon din naman tayo mga kapatid. Bago tayo maging mananampalataya, ano ang kalagayan natin sa harapan ng Diyos? At anong klaseng pamumuhay mayroon tayo sa harapan ng Diyos? Bakit kailangan ipaalala ni Apostol Pablo? Kasi tayong mga tao, likas sa atin ang makakalimutin. Amen? Madali tayo makalimot kung saan tayo nanggaling, lalo na kung galing tayo sa sobrang hirap, tapos nakaangat tayo. Minsan nakakalimutan na natin kung saan tayo nanggaling. Hindi na tayo marunong limot sa pinanggalingan natin. Nakakalimutan natin kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Kaya napakahalaga yung paalala ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya. Natatakot si Apostol Pablo. Sa Colossians nga, nabasa ako doon, sabi doon, nag-aalala ako na baka nadaya na kayo ng dyablo. Kaya napakahalaga yung paalala ng salita ng Diyos. Ganon din po sa atin mga kapatid. Kailangan sa atin na lagi tayong pinapaalalahanan ng salita ng Diyos para hindi tayo makalimot kung saan tayo nanggaling at kung ano yung kalagayan natin sa ngayon na meron tayong Kristo sa puso. Amen? Yung ano po natin, dalawang bagay po pag-usapan po natin ngayon. Yung una, tayo ay naligtas dahil kay Kristo. Naligtas po tayo dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Yung verse po natin. Yan. Sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Verse 8, ito ay sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Tanda po natin mga kapatid, ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya lamang ng Diyos. Bakit kaya? Bakit kaya sa biyaya lamang ng Diyos, no? Para maunawaan natin ng lubos kung bakit sa biyaya tayo naligtas. Pastor, pa-next po yung next verse po natin. Yan. Tingnan po natin Romans chapter 3, verses 10 to 18. Huwag kayong magbasa ha. Yan. Sabi po natin. Ito yung kalagayan natin nung wala tayong Kristo sa buhay natin. Amen? Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Tama po ba? Tayo po bang mga narito, tayo po ba'y naghanap sa Diyos?
Kaya ba tayo narito dahil tayo ang naghanap sa Diyos? Malinaw po ang salita ng Diyos. Ba? Walang matuwid, wala kahit isa, walang naghahanap sa Diyos. Iba yung hinahanap natin noon eh. Amen? Ba? Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti na wala kahit isa. Amen? Di ba? Minsan nga, pag niyayaya tayo sa church tugot tanggi tayo, di ba? Umiiwas tayo. Dinadala tayo ng mga taong tinawag ng Diyos doon sa tamang daan. Pupunta tayo sa dating daan. Ibig sabihin, sa luma nating, yung gusto natin, doon lang tayo. Ayaw natin. Kaya sabi dyan, lahat tayo, lumihis tayo ng landas. Parang bukas na libingan ng kanilang lalamunan. Pananalita nila'y pawang panlilinlang. Ang labi nila'y may kamandag na ahas. Ba? Yung para mong ano ba, bisan pag nakarinig tayo ng salita na masakit, di ba? Para tayong ibang naramdaman natin, para gusto natin gumanti, magalit tayo. Dahil sa hindi maganda natin napakinggan. Puno ng pagmumura at masasakit na salita ang kanilang bibig. Ba, ito tayo ngayon. Ito tayo noon, di po ba, mga kapatid? Aminin. Minsan nakakahiya yung dating buhay natin, no? Pag umarap ka sa Diyos, pag tinignan mo yung krus, Panginoon, karapat dapat ba ako sa biyaya mo? Ito ako. Ito yung buhay ko noon. Di ako nakagalit Ang salita ng Diyos ay paalala po sa atin. Parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan. Di ba? Parang dinaanan ng yung salot dati na kumakain ng mga palay, yung tawag doon. Na pag dinaanan yung mga pananim mo, ubos. Apan, tipaklong. Yan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Diba? Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Ito tayo noon. Hindi tayo marunong matakot sa Diyos. Bakit? Ba't ko nasabi? Kasi kung ano yung gusto natin gawin, yun ang ginagawa natin. Kahit bawal ay ginagawa natin. Wala tayong pakialam na bawal yan, masama yan. Ginagawa natin. Kasi ito yung likas natin pagkatao. Ito tayo Ito tayo noon, nung wala tayong Kristo sa buhay natin. Nakita po ba natin kung gaano kahalaga si Kristo sa buhay po natin? Kaya sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8, sa biyaya. Bakit sa biyaya ng Diyos? Bakit sa biyaya lamang ng Diyos? Kasi ito tayo. Wala naghanap sa atin sa Diyos. Yung masamang pamumuhay natin, hindi tayo karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Sabi ng verse 1, nung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Dahil sa mga kasalanan natin, bagamat tayo'y buhay pala tayo. Alam natin, buhay tayo. Pero sa harapan ng Diyos, sa paningin ng Diyos, tayo'y patay. Patay saan? Gumagalaw naman ako, buhay naman ako. Diba? Patay tayo dahil sa ating mga kasalanan. Spiritual. Sabihin dito ng patay, humiwalay. Separation. Di ba, pag ang tao namatay, yung kanyang espiritu humihiwalay sa katawan. Diba? Nung ang tao nagkasala sa harapan ng Diyos, yung relasyon nila naputol, nahiwalay sila sa Diyos. Amen? Mag-ingat po tayo sa maraming katuruan ngayon. Daming katuruan lumalabas ngayon, no? Sabi nga nila, pag gusto mong yumaman, i-twist mo lang ng konti salita ng Diyos. Hindi mahalata. Yayaman ka. Kaya maraming mga preacher ang yumaman. Nakakalungkot isipin. Ginamit ang salita ng Diyos sa una, nagsimula sa tama.
So dahil gustong yumaman, twist lang. Pinilipit lang ng konti, salita ng Diyos. Yaman ka na. Sabi niya, di ba sabi dito, sinungaling ang Diyos? Hindi lang sa mga nababasa natin. Dito mismo may nagsalita, sinungaling ang Diyos. Dahil sabi, mamamatay ang tao pag kumain, bakit hindi naman sila namatay? Yung spiritual natin, relasyon natin sa Diyos nawala. Dahil sa ating mga pagsuway. Sabi niya sa English kasi, sabi diyan, transgression or trespasses. Yan. Para bang ganito, sa atin marami tayong makikita di ba sa mga bakanting lote, may nakalagay no trespassing. May nakalagay na no trespassing, pumasok pa tayo. Lumabag tayo doon sa nakalagay na pinagbabawal. Ganon din po tayo. Sabihin, pumasok tayo lumagpas tayo sa hangganan na ipinagbabawal. Sumuway tayo. Nagkasala tayo. Yung kasalanan, andun na eh. Kasi tayo may likas na kasalanan. Diba? Yung likas natin pagiging makasalanan, ito yung diba? Yung bata, hindi mo siya tinuturuan magsinungaling, diba? Pero habang lumalaki siya, natututo siyang magsinungaling. Hindi mo siya tinuruan magmura, pero natututo siyang magmura. Bakit? Yun yung likas natin. Pagiging makasalanan po natin. Lumagpas tayo doon sa hangganan na nilagay ng Diyos. Ang tao, sabi niyan, nung una'y patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Kaya bakit kailangan, bakit ang biyaya ng Diyos, no? Napakasagana ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Yung kanyang biyaya na tinanggap sa atin. Yan. Sa magitan ng kanyang biyaya, bakit sa biyaya? Bakit sa biyaya lamang ng Diyos? Yung sa binasa natin kanina, dahil sa kalagayan po natin. Kaya kung bakit sa biyaya, hindi po natin kayang iligtas yung mga sarili po natin. Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at wala nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kahit anong gawin natin, di tayo makaabot doon sa pamantayan ng Diyos. Tayo'y kapos dahil sa mga kasalanan. Hindi natin maabot kahit anong gawin pagsisikap po natin. Ang biyaya po, ito po ay regalo ng Diyos sa atin, mga kapatid. Ito'y kaloob ng Diyos sa atin. Biyaya na hindi natin karapat-dapat tanggapin. Ngunit kusang ibinigay ng Diyos, kusang inabot sa atin ng Diyos, kusang ibinigay sa atin ng Diyos. Dahil sa kalagayan po natin, ayaw ng Diyos na mapunta tayo doon sa tiyak na kapahamakan. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, yung kanyang anak, ang ating Panginoong Kristo, dahil kay Kristo. Amen? Hindi ba natin papalakpakan si Jesus sa buhay po natin? Ito yung special na pabor ng Diyos sa atin, sa mga taong hindi karapat-dapat sa kanyang harapan. Ha? Special na pabor ng Diyos. Regalo ng Diyos sa atin. Ang regalo ba ay meron tayong bahagi doon. Halimbawa, si Pastor Anita, bibigyan ko ng regalo. Pastor Anita, bibila ko ng regalo para sa iyo. Kaya lang, kulang yung pambili ko pang regalo sa iyo. Pwede bang makahingi kahit konti lang, pag-abono ko, para mabigyan kita ng regalo? Matatawag po ba natin regalo yon? Hindi. Bakit? May ambag siya eh. Ang regalo ng Diyos sa atin, libreng ibinigay ng Diyos sa atin. Wala tayong bahagi roon sa regalo ng Diyos. Kusa niyang ibinigay sa atin. Kahit tayo hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Amen? Wala tayong kinalaman. Sabi naman ng iba, sunod natin na diba? Letter B. Sa likod na, sa likod. Next slide.
Sunod na natin yun. Hindi, balik. Letter B. Isa pa. Yan. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang kaligtasan natin ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayun naman pala, pastor Kung hindi ako nanampalataya, di ako naligtas. Hindi ko natanggap yung kaligtasan. So dahil di meron akong bahagi. May bahagi ako sa kaligtasan. Kasi kung hindi ako sumampalataya, hindi ko matatanggap ang kaligtasan. Mga kapatid, ang pananampalataya ay regalo din ng Diyos sa atin. Ito'y kaloob ng Diyos sa atin. Amen? Sabi nga ng Romans chapter 10 verse 17, ang pananampalataya ay mula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. At makakapakinig lamang sila kung mayroong nangangaral. So noon talaga wala tayong pananampalataya, so nakarinig tayo sa salita ng Diyos, nagmula sa pakikinig natin. Nakarinig pa rin naman ako. Kaya nagkaroon ako ng pananampalataya. Di ba, ambag pa rin ako, kapatid, pastor. May bahagi po ba tayo sa ating pananampalataya sa Diyos? Sa kaligtasan tinanggap natin sa Diyos? Malinaw po sa Hebrews chapter 12 verse 2. Hindi ko na isama dyan. Na si Jesus Christ, yung pinagmumula ng ating pananampalataya. At siya rin nagpapasakdal nito sa atin. So malinaw mga kapatid, na kahit yung pananampalataya natin, ito'y regalo ng Diyos, ito'y kaloob ng Diyos sa atin. Basta sabi sa verse 8, hindi ito mula sa inyo, ito'y kaloob ng Diyos. Ano pang verse niya? 1 Corinthians chapter 12 verse 9. Hindi ko na isama dyan. Basahin natin yung ebidensya ba? Ang iisang espiritu ring iyon ang nagkakaloob sa iba ng malaking pananampalataya. Kaloob ng Espiritu Santo ang pananampalataya po natin. Kaya po tayo nagkaroon ng pananampalataya. Dahil mula rin sa Diyos, siya rin ang may gawa noon sa atin. Sabi nga sa ito yung epektibong pagkatawag sa atin ng Diyos. Yung gawa ng Diyos. Kasi kung gawa lang natin, hindi matatawag na epektibong pagkatawag ng Diyos sa atin. Amen? Naunawaan po ba natin mga kapatid? Ang kaligtasan po natin ay sa pamamagitan ng biyaya lamang ng Diyos at sa pamamagitan ng pananampalataya. Kanino? Pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Lahat regalo ng Diyos sa atin. Wala tayong ambag, wala tayong kinalaman, wala tayong bahagi sa kaligtasang meron tayo ngayon. Dahil kay Kristo, kaya tayo narito ngayon. Amen? Maaring inakay ka ng kapatid mo. Maaring dinala ka dito ng kapatid mo, sabihin mo si kapatid kasi dinala ako dito May purpose ang Diyos kung bakit ka narito. Hindi aksidente, kapatid, na napakinggan mo ang mensaheng ito. Hindi mo na kailangan, para matanggap ang kaligtasan, hindi mo kailangan magpenitensya. Hintayin mo yung may panata ka. Magpapahampas ka sa katawan. Papako sa krus para lang maligtas. Ginawa na ng ating Panginoong Jesucristo ang hindi po natin kayang gawin. Kasi pag nagkaganon, kapatid, kung meron tayong bahagi sa kaligtasan po natin, bakit pa kailangan mamatay ni Jesus sa krus? Kuha po natin. Ang lagay niyan nagkaroon pa ng utang na loob si Jesus sa atin. Ang Diyos sa atin, di ba? Amen? Lord, kaya ako narito, Panginoon. Kasi sumampalataya ako Gumawa ako ng mabuti. Pangalawang bahagi po. Malapit na po. Maiksi lang naman yung mensahe natin. Tayo ay naligtas sa pamagitan ng gawa ng Diyos. Yung nabanggit ko ng iba kanina. Tayo ay naligtas dahil ito ay gawa po ng Diyos. Gawa ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ng Romans chapter 5 verse 8,
Pahikor ka kung mali na ang pag-ibig niya, ipinadama ang pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus nung siya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo. Yung pagpapadama ng pag-ibig ng Diyos sa atin ay sa pamamagitan ni Kristo. Hindi niya ipinagkait ang kanyang buktong na anak, kaysa isang anak. Bagkus-kusan niyang ibinigay para sa atin, para tayo maligtas sa tiyak na kapahamakan. Amen? Ito ay gawa ng Diyos. Hindi sa sarili nating gawa. Verse 9. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Oy Lord, kaya ako naligtasan. Nanampalataya ako eh. Pasalamat ka, nagpananampalataya ako. Diba? Ito ay gawa ng Diyos. Bakit? Upang walang may pagmalaki ang sinuman sa atin. Kaya't wala tayong talagang may pagmamalaki sa Diyos. May verse pa ba ako? May next pa ba dyan? Tingin. Yan. Bakit gawa ng Diyos? Diba? Kasi ito tayo. Yan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan, sa impapawid ang Espiritu naghahari sa mga taong ayaw, pasakop sa Diyos. Diba? Iba sinusunod natin noon. Diba? Napailalim tayo. Sabihin, nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng kasalanan ng Espiritong, masamang Espiritu. Wala tayong magawa sa sarili po natin. Nagisunod-sunuran tayo kung ano yung gusto ng masamang Espiritu sa atin. Nasabi sa verse 1 natin kanina, kayo'y patay lang sa inyong mga kasalanan. Sabi, ang patay po, wala pong magagawa. Nakita mo ba kayo ng patay na naglalakad? Wala, di ka tumakbo, no? Diba? Yun ang patay. Walang magagawa sa kanyang sarili. Salamat sa Diyos. Salamat dahil kay Kristo. Tayo po ay narito ngayon. Amen? Ano ba? May basahin pa tayo? Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay. Tignan po natin yung past na, dati, tayo, sabi niya, tayo rin dati, namumuhay. Diba? Namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman. Yan, yung mga lalaki. Kaya sa mga babae siguro. Yan. At sumusunod sa hilig ng katawan. At pag-iisip kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapuputan ng Diyos. Diba? Diba parang ang saklap ng kalagayan natin noon pala, no? Hindi natin alam, kasama tayo sa kinapuputan ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, dahil sa ating mga pagsuway. Salamat dahil kay Kristo. Dahil kay Kristo, narito tayo ngayon. Dahil sa kanyang napakasaganang biyaya at habag sa atin. Dahil salamat sa napakadakilang pagmamahal ng Diyos sa atin. Na bagamat tayo hindi karapat-dapat, kusa niyang ibinigay ang kanyang pagmamahal sa atin. Paki-next po, hindi sa sarili nating lakas. Halos pareho lang naman no? Yan. Verse 10. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At sa pagkipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Diba? Kung ano man tayo ngayon, kapatid, ikaw man ay bishop, reverend, pastor, assistant pastor, or elder, deacon, member, naglilid sa music, at tawag doon, yan, mga musisan, ano man kalagayan natin ngayon, ito ay dahil gawa ng Diyos. Hindi mula sa atin, kapatid. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Meron pa ba? Yan na, conclusion na yan, no? Recap conclusion na yan, di ba? Yan. Ibasahin ko na lang, yan. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng kanyang biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya,
tayo ay naligtas sa magitan ng gawa ng Diyos. Hindi sa sarili nating gawa, hindi sa sarili nating lakas. Meron po ba? Parang meron pa ng kalimutan. Yan na yan. Yan. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Isa pang malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Sabihin po natin, salamat kay Kristo. Dahil sa kanyang biyaya, dahil sa kanyang dakilang pagmamahal, ako ay narito ngayon. Purihin po ang Diyos. Yung bago po ako manalangin, meron pa akong inihandang awitin. Awitin? Hindi ako aawit. Baka bilang mawala sa harapan ko kayo dyan. Maiksi lang naman. Barkada at bisyo ang inaatupag ko, kaya pangarap ay napapabayaan ko. Takbo ng isip ko'y bulong-bulong, hindi alam kung paano ang mamuhay ng tahimik sa ibabaw ng mundo. Kaya kung minsan napahamak ako, salamat at tinibig mo ang isang katulad ko. Sa masamang gawa, pinangungup ako. Binigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Sa isang tulad mo, ang pag-ibig mo kailan may di maglalaho. Kahit ako'y makasalanan, di mo ako pinabayaan. Inakay mo ako patungo sa'yo. Salamat at tinibig mo ang isang katulad ko. Sa masamang gawa, pinangungup ako. Binigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Di ko malimutan noong ako'y napalaban, humihingin ng kaligtasan, ako'y iyong tinulungan. O Jesus, kay buti mo sa akin.
isang katulad ko sa masamang gawain, tinawag mo ako. Binigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Amen. Nasaan na kaya tayo ngayon, Lord? Sige po, tayo po'y manalangin mga kapatid. Samahan niyo po ako. Dakilang Diyos, Lord, kulang ang salita namin para pasalamatan ka. Sa lahat ng ginawa mo para sa amin, Lord God. Hindi kami karapat dapat na tumanggap sa biyaya mo, sa kaligtasang alok mo, Panginoon. Ngunit kusa mong ibinigay bilang regalo sa amin, Panginoon. Na sa kabila ng kalagayan namin, sa kabila ng dati naming pamumuhay, Panginoon, hindi po kayo nagdalawang isip na kami, Panginoon, ay iligtas mo sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak, Panginoong Jesucristo. Dahil kay Jesus, Panginoon, kaya kami narito, Lord God. Panginoon, palagi mo pong ipaalala sa amin ang iyong mga salita upang hindi po kami makalimot. Ang iyong mga salita, Panginoon, ay patuloy itong manatili sa aming mga puso, Lord God. At patuloy itong mangusap sa amin. Lord, maraming salamat sa mensahe mo ngayong araw na inihatid sa amin, Lord God. Dalangin ko na ito po ay patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan upang kami magkapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo alang-alang sa iyong biyaya at habag sa amin, Panginoon. Lord, narito po ang aking mga kapatid. Itinataas ko po sila sa iyo sa panalangin. Dinadalangin ko po, Panginoon, na sila ay patuloy na lumago sa pananampalataya, patuloy na lumago sa pagkakilala sa iyo, Panginoon. Patuloy na manabik sa iyong presensya, Panginoon. Lord, hindi ko po kilala ang bawat isa ng personal. Hindi ko po alam yung kanilang kalagayan sa buhay. Hindi ko po alam kung ano yung mga pangangailangan nila. Hindi ko po alam mga pinagdaraanan nila, Panginoon. Ngunit ikaw, alam na alam mo, Lord God, dahil wala pong makapagtatago sa iyo. Itinataas ko sila sa iyong harapan, Panginoon. Hinihiling ko na iyo po silang pagpalain, Panginoon, sa lahat ng pangangailangan nila sa araw-araw, Lord God. Maging ito man ay kalakasan, ito man kagalingan, Panginoon. Lord, I pray in the name of Jesus na patuloy mo silang katagpuin sa lahat ng aspeto ng kanilang mga buhay, Panginoon. Yamang ikaw ang higit na nakakakilala sa kanila, Lord God. Ipinagkakatiwala ko po sila sa iyo pong mga kamay. Patuloy mo silang pangunahan, Lord God. Patuloy mo silang patnubayan, Lord God. Lord, patuloy mo, Ama, na pasaganahin sila sa kanilang buhay espiritual, Panginoon. Maging sa financial man, Lord God. Lord, maraming salamat sa mga anak na dinala mo sa lugar na ito. Kung meron man sa kanila, Panginoon, bago pa lang sa lugar na ito, Lord God, na ngayon pa lang nakarinig ng iyong mga salita, Lord God, I pray, Lord, mangusap ka sa kanyang puso. Lord, mangusap ka sa kanya na mayroon kang plano sa kanyang buhay kung kaya't siya ay narito ngayon, Panginoon. Lord, maraming salamat. Pagpalain mo ang aking mga kapatid na nasa aking harapan ngayon. Maging sa mga kapatid namin na hindi po namin nakasama ngayong araw, Lord God, saan man sila, abutin mo sila, Panginoon, pagpalain mo sila, Lord God. Lord God, maraming salamat sa napakasagana mong habag
biyaya sa amin at napakadakila mong pagmamahal, Lord God. Lord, na kami, Panginoon, na dati nasa kadiliman, dinala mo kami sa kaligilar-gilar, sa kaliwanagan ng aming Panginoong Jesucristo. Kami na hindi mo dati mahal, Panginoon, minahal mo kami, Panginoon. Kami na dating malayo, inilapit mo sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak. Maraming salamat, Lord God, na, Lord, kami ibinilang sa bayang pinili mo, Panginoon. Salamat, Lord God, at kami, Lord God, nakakasama, Panginoon, na sumasamba sa iyo, Lord God, kasama ng iyong bayang pinili, Panginoon. Salamat dahil lahat ng ito dahil sa biyaya mo, Lord God, dahil sa pagmamahal mo sa amin. Salamat sa bugtong mong anak, ang Panginoong Jesucristo. Salamat sa banal na Espiritu, Panginoon, na patuloy na kumikilos sa aming mga buhay. Lord God, muli po maraming salamat. Ibinabalik namin sa iyo pinakamataas na papuri pagsamba. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. So good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. Every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh, you got me dancing, and now I'm shouting.